Habang nagpapatuloy ang kwento, nalaman natin na ang bansa ng Bayezid ay binubuo ng 3 pangunahing lungsod at 12 nayon. Ang una ay ang Sora, ang lungsod na malapit sa dagat, na siyang sentro ng kalakalan ng bansa. Ang pangalawa ay ang Varnia, ang sentro ng relihiyon, at pagkatapos ay ang Shatrama, na siyang pangunahing kabisera. Ito rin ang lugar na unang binibisita ng ating bayani na si Vlad. Pagpasok niya sa kahangahangang lungsod kasama ang batang Panginoon, ipinahayag niya ang kanyang pagkamangha pagkakita pa lamang sa labas ng lungsod. Nang sa wakas makapasok ang mga manlalakbay sa kamanghamanghang lungsod, ipinaalam ni Jaeger sa ating binata at kay Goth na mula ngayon, sila ang magiging panauhin na dinala ni Sir Joseph. Pagkatapos ay binalaan din niya ang mga ito na maging maingat sa kanilang mga kilos, dahil anumang kalokohan na kanilang gawin ay makakasira sa imahe ng Young Master. Sinabi rin ni Sir Jaeger sa kanila na iwasan ang paglingon-lingon na parang mga taga-bukid, at inutusan silang maghintay ng matyaga habang nakatayo ng tahimik. Si Vlad, na nakikinig sa buong oras, ay agad na pinakinggan ang mahigpit na babala at payo ng kabalyero habang ang mersenaryo ay nakasimangot lang. Ipinaalam ng kabalyero sa kanila na sa madaling panahon ay magdadala ng merienda ang mga tagapagsilbi, at sinabihan silang huwag kainin ang merienda hanggang sa siya ay makabalik, dahil natatakot siyang ang dalawang walang pinag-aralan ay lalamunan ang pagkain na parang mga barbaro. Siyempre, hindi lubos na komportable ang mga panauhin sa gayong kaayusan, kaya sinubukan ni Vlad na magprotesta, nagtatanong kung maaari silang kumain kahit kaunti. Ngunit bago pa man siya matapos magsalita, tuwirang sinabihan siya ni Sir Jaeger na tumahimik, na iginiit na huwag nilang hawakan ang anumang pagkain. Matapos silang iwanan ng kabalyero, nagpa siya ang dalawang panauhin na magbigay ng kaunting tour sa kastilyo, kaya nagsimula silang gumalaw at mabilis na napunta sa marangyang waiting room na puno ng ginto. Napakaganda ng lugar kaya hindi makapaniwala si Goth sa una. Nalaman ng mersenaryo na ang hindi kapani-paniwalang lugar ay lampas sa kanyang imahinasyon, at inamin pa nga na ang Bayezid ay lubos na kakaiba kumpara sa lugar na pinanggalingan niya. At si Vlad, na kapwa namangha sa kagandahan ng lugar, ay lubos na sumang-ayon sa kanya. Habang ang dalawang natulala na panauhin ay sinusubukan pa ring intindihin ang lubos na ganda ng silid. Mayroon silang napansin na nagsasabing hindi pa niya sila nakita dati. Lumingon sina Vlad at Goth upang tingnan kung saan nanggagaling ang boses, ngunit ang una nilang nakita ay isang anino na nakatayo sa likod ng kurtina. Nagsimulang maglakad ang estranghero patungo sa kanila. Inihahayag na plano lang niyang magpalamig sa silid ng sandali bago sila dumating. Sa wakas ay lumabas siya mula sa likod ng mga kurtina, at sa sandaling makita ni Vlad ang mukha. Sa paano man ay nakilala niya ang estranghero, ngunit hindi maalala kung saan niya ito nakita dati. Tumayo ang lalaki sa harap ng mga panauhin at diretsyong tinanong sila kung sino sila, ngunit si Vlad ay labis na abala sa pag-iisip kung saan niya nakita ang mukha kaya hindi niya narinig ang tanong. Napagtanto niya sa kalaunan na ang aura ng tao ay ganap na kakaiba, at ito ay napakalakas na halos kaya niyang pumatay ng isang tao sa kanyang tingin. At nang makita ito ng takot na mersenaryo, kinakabahang ipinakilala niya ang sarili, nauuto sa proseso bago sa wakas ay ipinaliwanag na kasama nila si Sir Joseph. Bago pa siya makapagpatuloy sa mga bagay na walang kinalaman sa iba, pinutol siya ng hindi nakilalang noble at kinumpirma ang kanyang pangalan bago lumipat upang tanungin si Vlad kung sino siya. Si Vlad ay ipinakilala ang kanyang sarili bilang si Vlad ng Sora. Sa pagkarinig nito, nalaman ng noble na medyo interesante ang bata, dahil hindi pa niya ito narinig dati. Ngunit sa totoo lang, may iba pang nakakaakit sa kanya. Habang tinitingnan ng malapitan ng estranghero ang mukha ni Vlad, naisip niya sa kanyang sarili kung gaano kahanga-hanga ang bata, at napansin kung paano ang kanyang mga mata ay puno ng espiritu. Ang pinakahanga-hangang bagay na napansin niya tungkol sa ating bida ay ang katotohanan na hindi man lang siya kumurap habang kausap siya, na napakakaiba para sa kanya dahil mayroon siyang napakatakot na aura. Sa pangkalahatan, napagtanto niya na nakahanap si Joseph ng isang napakapakinabang na subordinate. Sa isip na ito, kinuha ng noble sa kanyang bulsa at naglabas ng isang dakot ng mani upang ihandog sa ating bida, na tinatanong kung gusto niya ng ilan. Tiningnan ni Vlad ang kamay ng hindi nagsasabi ng kahit isang salita sa una. Matapos titigan ito ng ilang sandali, sa wakas ay isiniwalat niya na inutusan silang huwag kumain ng kahit ano. At sa pagkarinig nito,
nabigla at nalito ang nobleman. Sa pagkakita sa kanyang pagkalito, naiinip si Vlad at walang emosyon na ipinaliwanag na sinabihan silang huwag kumain ng anumang pagkain mula sa lugar. Ngunit habang sinasabi niya ito, isang mukha ng takot ang lumitaw sa mukha ni Goth dahil nagsisimula siyang magtaka kung nababaliw na si Vlad. Natatakot si Goth, hindi niya maisip ang ideya ng pagtanggi sa hospitality ng isang noble. Samantala, ang nakatayo lang na superior na nobleman ay nakatayo doon, nakaramdam ng pagkabigo at pagkabigla sa tugon ni Vlad sa kanyang kilos. Ang maliit na eksenang ito ay nagkumpirma na ang unang bagay na ginawa ni Vlad ng suwar pagdating sa Bayezid family estate ay ang tanggihan ng hospitality ni Luther Bayezid, ang panganay na anak ng pamilya. Literal na namuti si Goth sa kahihiyan, at kasabay nito, nagpasya si Luther na kumuha ng mani, na umaamin na masarap ang mga ito. Nagbago ang eksena, at ang susunod na nakita natin ay isang lalaki na nagsusulat sa isang papel, na narinig ang pangalang Vlad sa unang pagkakataon. Lumalabas na ang lalaking ito ay ang ama ni Joseph, na binibigyan ng impormasyon tungkol sa mga panauhin na kasalukuyan sa kanyang tahanan. At pagkatapos ay itinuro niya kung paano hindi kailanman nagdala ng sinuman sa bahay ang batang Panginoon maliban kay Sir Jaeger, na itinalaga sa kanya ng kanyang ina. Dahil dito, bigla siyang nangako na bibigyan si Joseph ng gantimpala kung magtatagumpay siya sa pagpapalaki kay Vlad bilang isang Bayezid family knight. Nagpasalamat ang batang Panginoon sa kanyang ama sa alok, at yumuko sa kanya bilang paggalang. Habang nasa posisyong iyon pa rin siya, patuloy na nagsalita ang kanyang ama, at isiniwalat na lubos niyang alam na ang paggamit ng espada ay hindi forte ni Joseph. Ngunit anuman ang mangyari, mahigpit niyang pinapaalalahanan ang kanyang anak na kasalukuyan siya sa teritoryo ng Bayezid. Pinakinggan ng batang Panginoon ang payo, at tiniyak sa kanyang ama na hindi niya malilimutan. Pagkatapos ay nagpatuloy ang ama na nag-aatubiling tanungin siya tungkol sa kanyang kalusugan, at sumagot ang anak na ayos lang siya, na nagbigay ng pahintulot na umalis sa silid. Ngunit habang lumalakad siya palayo, masusing pinagmamasdan siya ng kanyang ama na may napakabalisa na mukha. Sa oras na wala na si Joseph sa paningin, bumulong ang lalaki sa kanyang sarili na mas mabuting gumawa siya ng tonic para sa kanyang anak. Ang kulay abo ang buhok na lalaki na nakatayo sa tabi niya sa buong oras ay sumuporta sa ideya, dahil sa tingin niya ay masisiyahan ang batang Panginoon dito. Bukod pa rito, itinuro din niya na matutuwa rin si Madam Oksana kung malalaman niyang ginawa niya ang tonic. Sa pagkarinig nito, nagkomento ang ama ni Joseph na ang ina ni Joseph, si Madam Oksana, ay talagang partikular pagdating sa kanyang anak. Ngunit matapos pag-isipan ang ideya ng ilang sandali, inalis niya ito at ibinalik ang kanyang focus sa kanyang trabaho. Pagkatapos ay tinanong niya ang matandang lalaki, na nagngangalang Ragnas, kung ano ang tingin niya sa ulat ni Joseph. Pinayuhan ni Ragnas ang Panginoon na huwag baliwalain ito, na sinasabing madalas na nangyayari ang kakaibang phenomena. Sa pagkarinig nito, agad na nagalit si Lord Bayezid, at iginiit na kailangan nilang hanapin ang tao sa likod ng mga supernatural na pangyayari, dahil sa tingin niya ay walang karapatan ang salarin na gumamit ng salamangka sa kanyang lupain. Habang nagngangalit sa galit ang ama ni Joseph, isiniwalat ni Ragnas na nakakakuha sila ng mga ulat mula sa Varnia na nagmumungkahi na maaaring may koneksyon sa pagitan ng undead at mga sumpa. Ang lahat ng mga pahiwatig na ito ay alinman sa tumuturo sa salarin na isang pambihirang mangkukulam, o na ang mga supernatural na phenomena ay resulta ng dalawang mangkukulam na nagtutulungan. Iminungkahi ng Panginoon na maaaring ito ay gawa rin ng isang grupo o isang lihim na organisasyon, at si Ragnas ay handang pag-isipan din ang posibilidad na iyon. Ngunit anuman ang lahat ng mga pahiwatig at teorya na kanilang naisip, isinasaad ni Lord Bayezid na wala silang binabago. Sa wakas ay tumayo ang nagbabantang lalaki mula sa kanyang upuan, at malamig na ipinangako na ang pamilya Bayezid ay patuloy na mamamahala sa lupain, na aalisin ang lahat ng mga kaaway na humahadlang sa kanilang daan. Inutusan ng galit na Panginoon na agad na mahanap ang mga taong responsable sa supernatural na phenomena, kasama na ang mga naglakas loob na manakit sa kanyang anak. Nang gabing iyon, nakita natin si Joseph na sa wakas ay bumalik sa waiting room kasama si Sir Jaeger. Ang nagugutom na mga panauhin ay naghihintay sa pagbabalik ng batang Panginoon at ng kabalyero, kaya nang makita nila sa wakas sila, agad na gamaan ang kanilang kalooban. Tinanong ni Joseph ang mga panauhin kung labis niya silang pinaghintay.
Sinabi ni Goth sa batang Panginoon na ayos lang sila at hindi ito problema. Nang tawagin ni Joseph si Goth sa kanyang pangalan, hindi mapigilan ng mersenaryo ang kanyang kagalakan dahil literal na hindi na siya makapaghintay sa kung ano ang inihanda ng batang Panginoon para sa kanila. Sa kasamaang palad, panandalian lang ang kagalakan, nang biglang sabihin ni Joseph sa kanya na ang kanilang mga gantimpala ay pag-uusapan kinabukasan. Napagtanto ni Goth na walang saysay ang kanyang paggugutom at paghihintay buong araw, ngunit habang nilalamon pa rin siya ng pakiramdam ng pagkabigo, sinabihan siya ng batang Panginoon na isang alila ang gagabay sa kanyang silid upang makapagpahinga siya, at sa sandaling wala na si Goth sa silid. Sinimulan ni Joseph ang diskusyon sa pamamagitan ng pag-upo sa kanyang upuan. Naalala niya kung paano siya iniligtas ni Vlad at nangako siyang magiging kanyang espada, kaya't hinimok niya ang ating bida na alalahanin din ito. Kinumpirma ni Vlad ang kanyang panata, kaya't ipinaalala ni Joseph kay Vlad ang isang bagay na dapat niyang gawin. Nagtatapos siya na sa pagkakaunawa niya, nais lamang ni Vlad na gampanan ang kanyang mga tungkulin matapos makuha ang kanyang kalayaan. Kinumpirma muli ito ni Vlad. Sinabi ni Joseph na walang saysay sa kanya kung paano manganggako si Vlad na magiging kanyang espada, at pagkatapos ay nanaisin ang kanyang kalayaan sa sandaling matapos. Sa puntong ito, nagsisimula ng lubos na maunawaan ng ating bida ang kanyang kinasangkutan. Habang nakaupo si Joseph na parang isang mafia boss, sinabi niya kay Vlad na nais niyang linawin ang mga bagay sa kanya. Ipinangako niya kay Vlad na bibigyan siya ng sagot sa kanyang kahilingan, ngunit pagkatapos niyang ibunyag ang tunay na dahilan kung bakit niya hinihingi ang kalayaan. Nagkaroon ng maikling sagutan ng titigan ang dalawang binata, at pagkaraan ng ilang sandali, binasag ni Vlad ang katahimikan sa pagtatanong kay Joseph kung kilala niya ang isang kabalyerong nagngangalang Godwin. Narinig ito, napagtanto ni Joseph na malayo sa inaakala niya si Vlad. Akala ni Joseph sa simula na ang ating bida ay isang sanay na bata lamang, ngunit ngayon ay hindi siya makapaniwala sa kanyang natuklasan, dahil hindi niya kailanman naisip na ang parehong bata ay may napakahusay na pinagmulan. Biglang ibinunyag ni Joseph na ang hindi kilalang taong Sam Iris sa Rosa's Smile ay si Godwin, ang kabalyero ng Gather. Alam na alam ni Vlad kung sino ang tinutukoy niya, dahil hindi niya kailanman makakalimutan ang figure ng kabalyerong iyon. Ang mga imahe ng putol na ulo ni George ay naglalahad, at muling sumakit ang kanyang damdamin nang maalala niya na si Godwin ang pumatay sa kanyang tagapagligtas, at Sam Iris sa mundong kanyang alam. Sa kabila ng lahat ng sakit na dulot ng misteryosong kabalyerong ito sa ating bida, sa ilang kakaibang kadahilanan, hindi niya mapigil ang hanggan ito. Sa huli, napagdesisyonan ni Joseph ang kanyang sagot, at sinabi kay Vlad na hindi niya ito matutulungan, dahil sa kasamaang palad. Ang mga taong hinahanap niya ay lampas sa kanyang kapangyarihan, kahit na siya ay isang anak ng pamilyang Bayzid. Anuman, determinado ang ating bida na humanap ng solusyon, kaya't diretsahan niyang ibinunyag na alam niyang hindi makakatulong si Joseph. Sa katunayan, inasahan niya na mangyayari ang ganito, dahil si Joseph ay anak lamang ng konde. Kahit na nabigo si Vlad, binibigyan niya ng kaunting papuri ang batang amo sa pagiging tapat man lang tungkol sa kanyang kawalan ng kakayahang tumulong. Sa kasong iyon, nagpasya si Vlad na ang paggawa ng ilang pagbabago sa kanilang kontrata ay nasa ayos. Ngunit bago pa man niya ito sabihin, binasa ni Joseph ang kanyang isip at nagmungkahi. At iminungkahi ang isang 7 taong kontrata upang panatilihin siya sa kanyang serbisyo. Kinilabutan ng ating bida na marinig ito dahil iyon ay talagang napakatagal. At bago pa siya makapagprotesta, sinabi ng batang amo na isinantabi niya ang kanyang pagmamalaki upang magmungkahi pa lamang, nilinaw ito kung sakaling hindi alam ni Vlad. Para lalong maging masama ang sitwasyon para sa ating bida, tinitigan siya ng nakakatakot na advanced knight na parang isang leopardo na sumusubaybay sa kanyang biktima. Matapos marinig ang alok ni Joseph, pinag-isipan ito ng ating bida at inamin na kahit hindi siya sigurado, tila totoo ang sinasabi ni Joseph. Nakaupo pa rin siya ng comfortable sa kanyang upuan, siniguro ni Joseph kay Vlad na tutulungan niya ito. Sa isang magandang kinabukasan, ipinaalala sa kanya na siya ang kanyang tagapagligtas. Nagsimulang gawing mas kaakit-akit ni Joseph ang alok nang ipaliwanag niya na sa susunod na 7 taon. Sasanayin niya ito kung tatanggapin niya ang kontrata. Inaangkin ng batang amo na balak niyang gawing natatanging kabalyero si Vlad, na hindi kailanman matatalo sa sinuman sa labanan.
Halata na kanina pa na hindi gusto ni Vlad ang kontrata, lalo na dahil sa haba ng tagal. Ngunit sa sandaling marinig niya na gagawin siyang isang tunay na kabalyero, lumaki ang kanyang mga mata na may labis na interes, nagsimula siyang magkaroon ng bahagyang pag-aalinlangan. Habang nabibigla pa ang ating bida, patuloy na inilalahad ni Joseph ang mga tuntunin ng kontrata, umaasang lalo pa siyang maakit. Inaangkin niya na ang mahirap na bata mula sa Sora ay maaaring tamasahin ang lahat ng mga benepisyo na ito, kung mananatili lamang siyang tapat, at gagawin lamang ang mga gawain na pinapayagan o inutusan siyang hawakan. Sinabi pa ni Joseph na ang isyo kay Godwin ay hindi na kailangan pang sabihin, ngunit kahit na hindi siya makakatulong doon, ibinunyag niya na papayagan niya itong makialam sa anumang usapin na may kinalaman sa dating lungsod nito. Ipinaalam ni Joseph kay Vlad na ang babaeng nagngangalang Gemina ay kasalukuyang nananatili sa monasteryo, at gaya ng inaasahan, nabigla si Vlad na alam ni Joseph ang tungkol sa kanyang kaibigan. Matapos ibalita ito sa ating bida, tinanong siya ni Joseph kung ano ang inaasahan niyang makamit sa pagbabalik na may hawak na espada, itinuturo na ang espada ay hindi lamang ang matalim na bagay sa mundo. Sa puntong ito, sunod-sunod siyang naglalabas ng mga revelasyon. Ibinunyag ni Joseph na mayroon din siyang sariling sandata, at muli itong nagpakabigla kay Vlad. Matapos ay latag ang lahat ng kanyang alas, sa wakas ay tinanong siya ni Joseph kung ano ang sagot niya. Lumipas ang ilang sandali, at nakita natin si Joseph na nakatitig sa kanyang refleksyon habang inaamin na may kahangahangang layunin si Vlad. Ngunit habang pakiramdam niya ay maayos ang kanyang pamamaraan, itinuro ni Sir Jaeger na tila masyadong desperado si Joseph, at tinanong siya kung talagang kailangan niyang kumilos ng ganoon. Patuloy na sinabi ng matapat na kabalyero na palagi siyang makakahanap ng kapakipakinabang na bata para sa kanyang Panginoon, at sumagot si Joseph na alam niya, dahil ang talento ay matatagpuan sa buong mundo. Ibinunyag ni Joseph na ang kakayahang gisingin ng kanilang talento ay ganap na ibang usapin, at iyan mismo ang gusto niya kay Vlad. Bagamat pakiramdam niya ay si Vlad ang perpektong kandidato para sa kanya, sinubukan pa rin ni Sir Jaeger na baguhin ang kanyang isip, tinanong siya kung sigurado siyang sasang-ayon si Vlad. Kinumpirma ni Joseph na naniniwala siyang perpekto si Vlad para sa kanya. Ang dahilan ng matinding paniniwalang ito ay dahil nakita mismo ni Joseph ito sa kanyang sariling mga mata, noon pa man ang saksakin ng ating bida ang sinumpang babae sa ekspedisyon. Hindi sumuko ang matapat na kabalyero sa kanyang pagtatangka na dissuade ang kanyang amo, at pagkatapos ay sumubok ng ibang anggulo sa pamamagitan ng pagpapaalala kay Joseph na si Vlad ay hindi makatuwiran, at rebelde, na magpapahirap sa kanyang kontrolin sa hinaharap. Nakita ang patuloy na pagtatangka ng kabalyero na baguhin ang kanyang isip, nagpa siya si Joseph na purihin siya ng kaunti. Sinabi sa kanya na hindi magiging mahirap sanayin si Vlad dahil may isa pang advanced night na angkop para sa trabaho. Ipinaalala ni Joseph kay Jaeger na ang 7 taon ay isang malaking halaga ng oras, at naniniwala na ito ay higit pa sa sapat upang bigyan ng tali ang leeg ni Vlad at gawin siyang masunurin. Gumana ng perpekto ang sinabi ni Joseph, dahil sa isang iglap, tinanggap ni Jaeger ang responsibilidad sa pagsasanay kay Vlad. At kahit na hindi siya masyadong nasasabik dito, sinigurado niya sa kanyang amo na gagawin niya ang kanyang makakaya upang masunod ni Vlad ang kanilang utos ng walang stress. Nasiyahan si Joseph, at lalo pa niyang hinikayat ang kabalyero sa pamamagitan ng pagmumungkahi na mas mahirap pamahalaan ng bata, mas magiging kapakipakinabang ang kalalabasan. Tiningnan muli ni Joseph ang kanyang refleksyon, at kung paano niya naisip na si Vlad ay isang kapakipakinabang na lobo sa simula, ngunit ngayon ay isa na rin siyang humahabol sa buwan. Kinabukasan, dinala ni Jaeger si Vlad sa kanyang bagong silid. Inamin ng kabalyero na medyo luma ito, ngunit siniguro kay Vlad na siya ang may-ari ng buong silid. Sa tingin ni Vlad ay kamangha-mangha ang silid. Ang kunwari luma na silid na ito ay perpekto dahil walang dumi sa sahig, mayroon pang ang kama. Para sa kanya, ito ay isang palasyo, at habang naririnig ng kabalyero ang lahat ng ito, mabilis niyang naalala na ang bata ay galing pala sa skinita. Hindi siya sanay sa ganitong pag-uugali dahil ang kanilang mga trainee ay karaniwang nagmula sa mga mayayamang pamilya, na nagpapahirap sa kanila na umangkop sa mga lugar ng pagsasanay. Sa lahat ng nangyari sa maikling panahong iyon, iminungkahi ni Jaeger na walang magiging problema si Vlad sa paninirahan, maliban kung magpasya siyang magdulot ng gulo.
Alam ni Vlad na ang tinutukoy sa insidente ng mani kay Sir Lutcher, kaya't nang simulang husgahan niya si Jaeger gamit ang kanyang mga mata, ibinalik niya ang sisi, na sinasabing hindi niya inasahan na susunod sa kanya si Vlad. Umalis si Jaeger, at sinabi kay Vlad na makipagkita sa kanya sa military exercise hall pagkatapos niyang kumain, dahil magsisimula silang maglaban. Nang paalis na ang kabalyero, tinawag siya ng isang babae, na tinawag siyang kanyang matapat na kabalyero. Labis na nabigla si Jaeger sa pagkarinig lamang sa boses ni Lady Oksana. Tahimik na ipinaalam ng kinakabahang kabalyero kay Vlad na siya ang ina ni Joseph, at pagkatapos ay hinimok siya na magbigay ng respeto sa paraang itinuro sa kanya kanina. Sa kabutihang palad, hindi ito sinira ng ating bida, dahil ginaya lamang niya ang nakatatandang kabalyero habang binabati ang ginang. Bumati pabalik ang ginang, at tinanong kung si Vlad nga ang batang naririnig niya. Kinumpirma ito ni Jaeger, sinabing personal itong kinupkop ni Sir Joseph. Nang marinig ito, tinitigan ng matindi ni Lady Oksana ang ating bida gamit ang kanyang maningning na dilaw na mga mata. Dahil dito, labis siyang nailang kaya namula siya at nakita ng lahat. Matapos magtagumpay ang kanyang munting panlilinlang, pinasalamatan niya ito sa pagliligtas sa kanyang anak. Ang namumulang bata naman ay nauutol habang sinasabi na ginagawa lamang niya ang kanyang trabaho. Gayunpaman, nangako siyang bibigyan siya ng gantimpala. Dahil nakamit niya ang isang bagay na mas dakila kaysa sa inaakala niya. Habang nananatiling mapula ang kanyang pisngi, yumukod siya bilang pasasalamat. Bago bigla nitong haplosan ang kanyang ulo upang purihin ang kulay ng kanyang buhok at mga mata. Tulad ng karamihan sa mga ina, nagsimula siyang magsalita ng banayad tungkol sa kanyang anyo. Nagbibigay ng mga mungkahi upang mas pagandahin ang kanyang hitsura, bago tuluyang mangako na mag-aayos ng damit para sa kanya. Sa puntong ito, ang ating bida ay labis ng nadarag ng kanyang pagmamahal at nakapagpapahinahong aura. Kaya nahihirapan na siyang itago kung gaano kapula ang kanyang mukha. Sa kabutihang palad, sa wakas ay umalis din ang ina ni Joseph. At sinabihan si Jaeger na ipagpatuloy ang mabuting gawain. Pagkaalis niya kasama ang kanyang mga katulong, naghabol ng hininga ang dalawang lalaki. At tinanong ng kabalyero si Vlad kung bakit siya balisa. Sumagot ang bata na hindi pa siya nakakakilala ng isang ginang na maharlika. At nagkomento si Jaeger na mahusay ang ginawa niya sa unang pagkakataon. Kung tutusin, may kakayahan si Lady Oksana na mawala ang pagiging mapanuri ng mga tao. Matapos ang maikling pag-uusap, pinayagan niya ang ating bayani na kumain na. Ang eksena ay lumipat sa bulwagan ng kainan. At doon, nakita natin ang isang nambubuli na dumura sa sopas ng ating bayani habang sinasabayan ito ng hiyawan ng kanyang mga alipors. Ininsalto siya ng mapanukso sa pamamagitan ng galaw. Bago nagpatuloy at sinabing na pagkamalan niya itong basurahan dahil amoy basura. Sa halip na bigyan sila ng reaksyong gusto nila, matalino nitong sinandok ang dire. At itinapon ito bago ipinagpatuloy ang pagkain. Kaya, sinusubukan niyang mag-isip ng paraan para harapin sila, nang hindi nasasangkot si Joseph. At naalala ni Vlad ang sinabi ni Jaeger na huwag niyo sirain ang imahe ni Joseph. Ang pinuno ng grupo ay umalis na nagngingit-ngit at tinawag na bastardo ang ating bida. Sinabihan siyang maghanda para sa isang hazang sa lalong madaling panahon. Ngunit bago pa siya makaalis sa lugar, bigla siyang tinanong ng ating bida kung ano ang pangalan nito. Nagulat ang nambubuli nang marinig ito, kaya inulit ni Vlad ang tanong. Sa pagkakataong ito, nagdulot ng kilabot sa likod ng lalaki ang nakamamatay na intensyong nakapinta sa kanyang mukha. Agad na natakot ang nambubuli, kaya nauutol-utol siya habang ibinunyag na ang kanyang pangalan ay Sub-Onin. Inulit naman ni Vlad ang pangalan, sinabing tatandaan niya ito, na ipinarinig din na para bang minarkahan na niya ito para sa kamatayan.